be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Ayan, magandang gabi po mga kaibol at ito po ang inyong lingkod si Denzable TV. Ito ang pagkakaiba ni Senator Rapi Tulfo sa ibang politiko dahil isinasabuhay ni Senator Rapi Tulfo ang salitang walk the talk. Kung saan po ay makikita natin dito sa video presentation na ito ang katalonggisan ng isang ahensya ng gobyerno na sobrang napaka-incompetent at tila ba walang pakialam sa kanilang proyekto. Ang Bulo Small River Reservoir na proyekto dyan po sa parting Bulacan na kung saan marami sanang mga magsasaka ang matutulungan, 35 hectares ng farmland at 319 farmers na hanggang ngayon ay patuloy na nabibiktima ng mga walang puso at mapagsamantalang mga nilalang at puro iwas at palusot lang ang alam. So panoorin natin mga kaibol si Senator Rapi Tulfo. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990,037,000. So almost a billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay, may rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Noong 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ang ginawa, pinachipat siya na ng semento. Yan hubang halagang 50 million. Yung pag-repair ng halos matutumba na poste, palitada lang huba ang katapat niyan. Pinapangako nila na kung puntahan daw yung Bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. Meron kasi silang mga retrato dito. Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman pa-photoshop nila yung mga pictures nila. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Pero ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano, napapatubigan na raw yung ibang bukid. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Unang-una, nakita niyo naman po parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc. etc. We just don't go there para pumorma. Pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na, dapat mabigyan ng sanksyon yon, dapat madisiplina yon dahil doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw, so sinungaling yung taong yun. So kasama siguro sa mga ginagawang talamak na nakawan sa NIA. Ayon sa kanila, hindi naman daw tagaron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Pati nga mga pananim po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung NIA dito? Matagal na po. Tagaraw po nung ginawa nila kasi yun. So ito yung last year na pinuntahan namin. Ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinalitadahan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun. Dito lang yan. Pagdating doon, pangkabuli yan. Pamahal pa naman ng pagkapahal yan. 3,000 isang poste raw. Pero issue pa ang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli. Ayan o. Ayan, mga kanya. Ay, tama ng tubig. Ayan po, tao ko mismo ang pumunta. So hindi po pwede ma-deny ng mga taga-NIA base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So ano po masasabi ng NIA tungkol dyan? Ang sabi po nila, meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po.
At malamang last year, no nakaraang taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, bulok. Hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, nag-invest po ako para mapunta ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it. Kaya hindi nyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. I'm telling you, it is what it is. At meron pang interview ng mga taga-lugar na yon. Hindi pa sapat yun. Ang dami pang mga tsetche-buretche. Kaya na mismo, right here, right now, let's solve this problem. Hindi nyo kayong sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. Ngayon, kung ayaw nyo, paulit-ulit kayo, hanggang mahating gabi tayo rito. Not you, Madam Sponsor. Ito mga taga-niya, maitubo ko rito. For 20 years, I've been doing public service. Nag-imbestiga ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. Ano kayang mabuting gawin para malaman ng NIA ang katotohanan? Siguro meron dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yun pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, for the longest time nilolokong taong bayan. At saka ang masaklap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers. Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers. Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Tama po. Dapat talaga may managot kung regional director ba yan o kung sino in charge sa bagong construction at big infrastructure. Kasi mismo yung administrador umaamin na wala pa siya nung naumpisahan niya. Nadatnan niya, sira-sira talaga matapos yung bagyo. Pero nung last year, during Blue Ribbon Committee investigation, sinabi nila na gagawa sila ng paraan na para i-fix yung problema. That's why, November 7, nagpadala ko ng tao at hindi nila inayos yung problema. Pinalitada lang nila. Yan ba ang pag-ayos ng problema at sa halagang 50 million pesos? Ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? Magkano ba halaga ng palitada? Meron bang karpintero dito na makapagsabi magkano bang palitada? Sabi natin 5 drum na palitada ang nagastos dyan. Magkano ba? 50 million ba yan? Tama po kayo. Dapat sibakin, may dapat managot at hindi po pwedeng tuyo-tuyo ito. Exactly. Salamat, Madam Sponsor, Mr. President. Dapat may managot. Ang tanong ko ngayon sa NIA, sino sa tingin ninyo ang dapat managot? Taas ang kamay. Meron daw silang mga investigasyon, preliminary, at pinagpipilitan nila na na-improve na yung lugar. Maari siguro ipakita at i-report yung kanilang findings sa inyong staff sa lalong madaling panahon. Madam Sponsor, Mr. President, narinig mo naman, isa lamang po sa in-interview namin, farmer, siya mismo nagsabi na walang nangyari at lalo pang naging perwisyo sa kanila yung ginawang pagre-repair dahil palitada lamang at pinakita naman natin sa video na naagnas na po yung ibang mga istruktura doon at yan po supported ng video. Pipilitin natin na magkaroon ng investigasyon sa lalong madaling panahon. At Sino po mag-iimbestiga? Kasi kung sila-sila, di moro-moro investigation lang po yun. or i-blue ribbon natin ulit. Ulitin na lang natin parang oversight ng nangyari ng karaang taon. Dapat meron na ma-ombudsman dito at meron na po dapat masibak at meron na dapat mag-resign. Sino mag-imbestiga kayo sa NIA? Pero baka self-serving naman kung kayo-kayo lang. So, kailangan talaga maimbestigahan to and I want actions na sana meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kayo investigasyon sa Senado, puro na lang kayo satsat. Nababash po yung Senado. I move that we conduct a Blue Ribbon investigation on this topic here in the Senate. I second the motion. Is there any objection? Hearing none, the motion to refer the said topic to the Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pia Cayetano, is approved. I want to manifest that I join the manifestation of my idol, Senator Rafi Tulfo, in our concern about the integrity of our irrigation projects. Maraming salamat at sasapi ako doon sa investigasyon na yon pagkat napakahalaga ng irigasyon sa ating mga mambubukid. Maraming salamat, Senator Tulfo. Thank you, po. Madam Sponsor. Thank you, Mr. President.